This is New Jerusalem Global Church of Jesus Christ service. Listen, enjoy, and be blessed. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Panginoon. Samahan niyo po kaming na magpuri sa Kanya. Samahan niyo po kaming umawit. Samahan niyo po kaming sumayaw. Tayo pong lahat ay magalak. Amen? Sabi nga po ng salita ng Diyos, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Amen? May rason tayo para magpuri. May rason tayo para magsaya. Amen? Hallelujah. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Sayang papuri, O Diyos. Sayang pagdakila. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Everybody. Amen. Yes, Lord. Ikaw ang hinahanap namin. Pagising pa lang namin sa umaga, ang aming puso ay nagagalak na magpuri sa iyo. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Come on, everyone. Ang umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bigin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Everybody! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Oh, 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 ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ang banal na tahanan mo, ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bigin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Come on! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Oh, oh. Salamat, Panginoon. Salamat sa umagang ito, sapagkat may pagkakataon upang magpuri sa'yo. Hallelujah. Oh, oh. Sabay-sabay natin sabihin, hallelujah. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Minsan pa sabihin natin, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, kasiyahang tunay na nadarama ko. Oh, oh, oh. Tunay na nadarama ko.
nadarama ko. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Hallelujah! Kami nga ay magsasaya sa piling mo, Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay po tayo, awitin natin. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabay-sabay natin sabihin, buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan paawitin natin, salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Hallelujah! Kami ay magsasaya sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat sa umagang ito. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah!
Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus, sa umagang ito. Salamat, salamat, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Salamat, Panginoon! Salamat sa pasensya mo. Hallelujah! Salamat, O Diyos! Sabay nating purihin ang Diyos sa pamamagitan ng awitin na aawitin natin ngayon. Hallelujah! Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila man ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag nitong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang
dakila ang iyong katapatan, Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Panginoon, ang aking puso ay nagdiriwang sapagkat ikaw ay tunay na tapat. Tapat noon, ngayon at magpakailanman. Sa salinlahin darating pa sa buhay ko, sa buhay namin, ikaw ang Diyos na tapat. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kalungkutan, sa lahat ng kaligayahan. Ikaw ang Diyos na patuloy na yumayakap sa amin. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng pagmamahal sa amin at di ka sumusuko, di ka nagsasawa sa amin. Kaya't patuloy ka naming pupurihin, patuloy kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po sa isang linggo na nakaraan na kami po ay patuloy mong ginabayan. Kami po ay patuloy mong binigyan ng kalakasan at kalusugan. Maraming salamat po, Amang Banal, sa oras na ito na kami po ay patuloy na mag-aaral. Hinihiling po namin, Banal na Espiritu, ang karunungan at katalinuhan at pagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Mula sa akin na gagamitin mo magtuturo at sa mga makikinig. Salamat po na maging yung makikinig din nito sa social media. Tulungan mo rin po sila na maunawaan ang bawat salita mo upang ito ay mapakinabangan sa kanilang sariling buhay, lumago sila at mahubog po sila ayon sa gusto mong mangyari sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Makakaupo na po kayo. Unahin muna po natin itong nakalagay po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Napakahalaga po. At nakasulat po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kailangan po ang ating pag-aaral upang tayo po ay maging karapat-dapat, hindi lamang mga karapat-dapat na mga manggagawa sa karyan Diyos, kundi sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, pag-aaralan po natin ngayon ay ito po ay kakaiba sa lahat ng mga naririnig nating aralin dahil noong nakaraang linggo, nasabi ko po na itutuloy ko yung tungkol sa pag-aaral, yung mensahe noong nakaraang linggo ay tungkol sa rapture. Sino ba yung mga kasama at napakahalaga yung mga kasama sa rapture para hindi sila abutin ng tribulation upang sa ganon hindi po sila magtamo ng kahirapan. Subalit habang nagbubulay-bulay ako na gumagawa ng mensahe na karugtong noon, hindi po ako mapakali. Hanggang sabi ko, Lord, bakit ano po bang gagawin ko? Bakit po parang hindi ko matuloy-tuloy ito? Alam mo, ako'y naniniwala na ang Holy Spirit nakikipag-usap sa atin. Amen? Naniniwala po ba kayo noon? Ang narinig ko para sa akin, ang in-inspired sa akin,
narinig ko na parang sinasabi niya na yung gagawin mo, napakarami naman nagtuturo niyan eh. Yung gagawin mo na yan eh, napakaraming nangangaral tungkol dyan at maganda naman ang kanilang mensahe. Salvation din yan. So napakarami ng tumanggap, napakarami naman mananampalataya. Ang nagiging problema na lang ay ang isang aralin na dapat nilang matutunan. So sabi ko sa akin, Lord, ano po ba yon? Parang sa akin, parang sinasabi sa akin na magsorbe ka. Pansinin mo ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, napakarami nagsasabing Kristiyano, pero tingnan mo yung buhay nila. Tingnan mo paano sila namumuhay, paano sila nagsasalita, pagkalabas nila sa pananambahan, sa church building, pagkalabas nila, paano sila namumuhay sa kanilang trabaho, sa kanilang opisina, sa labas ng church, ang ibig sabihin. Sa loob kasi ng church, alam naman natin, mabait ang mga tao. Diba? Amen? Walang problema pag nasa loob, mabait tayong lahat sa loob ng church building pag nag-aaral tayo. So kaya, ang na-inspired sa akin na pag-aaralan ay tungkol po sa kultura. Kultura ng mga anak ng Diyos. Sino po naniniwala sa inyo na si Jesus Christ ay King? Sino po naniniwala sa inyo? Na si Jesus Christ ay siya po ang hari. O kung tawagin po sa banal na kasulatan, siya ang hari ng mga hari. Amen? Kung si Jesus ay hari ng mga hari, ibig sabihin, mayroon siyang kaharian. Tama po ba? Mayroon siyang kaharian. Ang sabi po ng iba, kaya hindi nga po gaanong na ituturo, wala ang gaanong narinig talaga. Ako wala akong narinig na nagtuturo nitong ibinigay ni Lord na ito. Ang sabi kasi ng iba, ang kaharian ng Diyos sa langit. Tama din, tama po yan kasi mayroong kingdom of heaven. Kaya lang, ang karamihan pag tinanong mo, nasaan ang kaharian ng Diyos? Ang sabi po, malapit na. Sabi naman ng iba, malayo pa. Ang sabi naman ng iba, ang kaharian ng Diyos sa langit. Ngayon, ang kaharian ng Diyos sa langit. Sabi sa Salmo 115 verse 16, ang Diyos ang naghahari, siya ay nasa langit. Subalit itong mga tao ay inilagay niya sa earth. So ibig sabihin, mag-extend siya ng kaharian dito sa earth. Kung mayroong kingdom of heaven o kahariang hindi nakikita at pinaghaharian ng Diyos na hindi nakikita, nag-extend siya ng kaharian sapagkat ang bawat kaharian ay nagkakaroon po ng expansion. So nag-expand siya dito sa earth ng kahariang nakikita. Amen? Kung tawagin niya na ay Kingdom of God. Sa Matthew chapter 6 verse 10, maliwanag po yung tinatawag na Lord's Prayer. Our Father, ano nga po sunod nun? You art in heaven. Ano sunod? Hallowed be your name. Ano sunod? Your kingdom come. Lakas-lakasan naman ninyo para marinig po kayo nitong microphone dito. Your will be done on earth as it is in heaven. So ang ibig sabihin, yung kaharian sa langit, yung kingdom of heaven, yung kultura doon, kung anong kultura sa langit ng Diyos, dapat mangyari sa lupa. Tama po ba? Your will be done on earth as it is in heaven. So, dahil nga sa hindi po gaanong napagbibigyan ng pansin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, dahil sa siguro hindi po nababasa o hindi po na papasadahan o hindi nasa salubong, maliwanag po kasi dito sa Lucas, ang sinasabi po ay napakalinaw sa Lucas Kapitulo 17. Basahin ko po sa Tagalog. Lucas chapter 17 mula verse 20 to 21. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Parisiyo,
kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang nakikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So ang tinutukoy ng Panginoon, spiritual kingdom, na kung saan narito na, nasa puso na natin. Amen? At sabi nga sa Greek translation, hindi lang nasa puso natin, kundi nasa paligid din natin. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit inutusan ng Panginoon ng mga alagad niya. Mabasa po yan ninyo sa Matthew chapter 10 verse 7. As you go, preach the kingdom. Habang humahayo sila, ipangaral ay ang kaharian. So kasabay po ang sinasabi ng Lord na pag diniklara ninyo ang kaharian, yung kasing preach, to preach is to announce, to declare. So pag in-announce mo yung kaharian ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, pag in-announce mo ang kaharian ng Diyos diyan, so gawin na ninyo ang kultura. Ano 'yon? Sa kultura sa kaharian ng langit, walang may sakit, di ba? Sa kaharian ng langit, walang lumpo, walang bulag, walang pipi, walang inaalian demonyo. So ang sabi, sa Matthew chapter 10 verse 7, as you go, preach the kingdom of God is at hand. Yung at hand na ginamit kasi sa King James Version, sa kanilang kultura, yung at hand talaga nun ay nandyan na. Kaya lang, natatranslate po nung iba na malapit pa lang. So ang sabi ni Lord, as you go preach the kingdom of God, preach the kingdom of heaven is at hand. Andyan na. So anong kasunod? Pagalingin ang mga may sakit, palayasin ang mga demonyo. Yan po, basahin ko sa inyo para mas malinaw. Nakalagay po dito malinaw, chapter 10 verse 7 ng Matthew. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. So dito kaya sa Tagalog, siyempre ginaya yung at hand, malapit na. Malapit na maghari ang Diyos. Tapos verse 8, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. So, itong pagka-transit kasi dito, sa Tagalog, siyempre, ginawa nilang malapit na. Kasi yung at hand. Pero kung titingnan kasi natin ang Matthew chapter 12, Matthew chapter 12 verse 28, maliwanag pa po sikat ng araw, ang mabasa niyo sa verse 28. Aklat ng Mateo, kapitulo 12, talatang 28. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Maliwanag po ba? Na-check po ba niyo sa Bible ninyo? Nakita po ba ninyo? Nakita ninyo? Oh, tingnan din po natin ang Lucas. Sa Lucas chapter 11, Lucas chapter 11, makita din po niyo dito sa verse 20. Yan. Lucas o Luke chapter 11 verse 20. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. So napakarami po sa banal na kasulatan. Sabi nga sa English translation, if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has already sa inyo na. Sabi sa ibang translation, the kingdom of God has overtaken you. So kaya, dahil po sa hindi malinaw ito sa karamihan, kaya nangyayari, tanggapin mo si Lord para maligtas ka. Pagkatapos nun,
Hindi nga nila alam, saan ka pupunta pagkatapos na maligtas? Siyempre, pupunta sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos sa langit. So, para bagang pagkatapos na ligtas, ang ina-expect mo na lang, pupunta ka sa langit para pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi eh. Kung babasahin mo, sinabi ni Lord sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Tama po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung ang paniniwala ng karamihan na wala pa dito ang kaharian ng Diyos, bakit ipapahanap ng Panginoon? Bakit ipinapaulan niya? Seek first the kingdom of God. Si Lord nag-uutos. Mag-uutos ba si Lord na hanapin mo ang kaharian ng Diyos kung wala pa dito? Nakakakuha po ba ninyo? Kaya, napaka-simple, hindi ko na po papabain na mayroon pong kaharian ang Diyos na narito na. Spiritual kingdom. Amen? Dahil yung physical kingdom, doon pa po yun sa pagkatapos ng 7 years tribulation, pagbaba ni Lord Jesus sa lupa, yung tinatawag na second coming, yun pa lang po yung physical kingdom. Na pagbaba ni Lord kasama yung mga ni-rapture at mananahan o pupunta sa lupang ito, maghahari si Lord ng ilang taon? 1,000 years. Amen po ba? So, sa pag-aaral po natin ngayon, tatalakayin po natin, ituturo po natin na ang Diyos ay mayroong kaharian. Amen? Kung may kaharian ng Diyos, ibig sabihin, katulad din ng mga bansa. Lahat ng bansa o kaharian ay nagpapakita ng kaibahan sa pamamagitan ng kanya-kanyang kultura. Bawa, pumunta ka sa Saudi Arabia. Iba ang kultura doon sa kultura natin. So ito po ay sinulat ko na nga dito. Gumawa na po akong slides para sa ganon, pwedeng i-share na mabasa nila. Bukod sa pagsasalita o pagtuturo ko, pwede itong i-share. So, halimbawa, pansinin po ninyo na ang bawat kaharian o bansa ay mayroon kanya-kanyang kultura. Iba ang kultura sa Amerika kaysa sa China. Tama po ba? Iba nga salita nila. Amen? Iba ang kultura ng India sa Pilipinas. Iba ang kultura ng Japan sa kultura ng Kingdom of Saudi Arabia. So ako po nakarating na pinalad ng Panginoon na mag-mission doon sa Japan, sa Saudi. So kaya alam ko po itong aking sinasabi. Kung ganon, kung magkakaiba ang kultura, maliwanag po sa inaaral natin na mayroong kultura ang kaharian ng Diyos. At mayroon din kultura, didiinan po natin itong dalawang kultura, kultura ng kaharian ng Diyos at ang kultura ng kaharian ni Satanas. Kung tawagin po yan sa Colossians chapter 1, sa Colossians chapter 1 verse 13, ang tawag po dyan, ang sa talata po yan, mabasa po yan Colossians chapter 1 verse 15, nakita po ninyo, verse 13, sa Tagalog po, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa English translation, the Father rescued us from, yan po yan ninyo, the Father rescued us from the kingdom of darkness. Pag sinabi pong kingdom of darkness, kaharian ni Satanas yan. Kasi ang ibig sabihin ng darkness ay ignorance. Kaya nga si Satanas ay siya ang ruler ng mga ignorante. Dahil si Lord naman po ay siya yung sabi, inilipat ka sa kaharian ng liwanag. The Father rescued us from
the kingdom of darkness and transferred us to the kingdom of light, to the kingdom of His Son, His love. So di dalawa, kaharian. May kaharian ang Diyos, may kaharian si Satanas. Pag-usapan po natin yung narito sa lupa. Kaharian ni Satanas at kaharian ng Diyos. So, noong tinanggap mo, Teacher Francis, nung tinanggap mo si Jesus Christ, ibig sabihin, tinanggap mo ang kanyang sakripisyo. Nung tinanggap mo siya, ang sabi ng John 1:1, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. At sa oras na yon, nung tinanggap mo si Lord Jesus, ibinigay na rin sa iyo kaagad ang Banal na Espiritu ayon sa Acts chapter 2 verse 38. At sa oras ding yon, inilipat ka na ni Father God. Kasi nakalagay, the Father rescued us from the kingdom of darkness and transferred us to the kingdom of His kingdom of lights, to the kingdom of His Son, of His love. Tama po ba? Nabasa ninyo? So, sa dalawang kulturang ito, iba ang kultura sa kaharian ng Diyos, iba ang kultura sa kaharian ni Satanas. Amen po ba? Kaya, dapat po na pag-aralan natin ito, ayon nga sa Romans chapter 12 verse 2, sa translation ng The Message, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, nakita po niyo yan? Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-informed maturity in you. Hallelujah. So, yung sa King James Version kasi, verse 12, ang nakalagay lang po kasi, sa verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And sa verse 2, and be not conformed to this world. So, maliwanag naman po, huwag kayong, do not conform to this world. Kasi nga, kay Satanas to eh. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable. So kaya, dalawang kultura ang nililinaw po dito ng Panginoon. Iba ang kultura sa mundong ito na kung saan si Satanas ay malaki pa ang kanyang impluwensya sa ngayon. Iba ang kultura sa kaharian ng Diyos. Kaya, ito ang rason kung bakit pag-aaralan natin at share natin sa iba upang yung mga iniligtas ng Diyos ay lumago. Lumago sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Lumago sa pananampalataya. Amen? Amen? So, pansinin po natin. Pumunta po tayo sa bansang Israel. Ang kultura sa bansang Israel sa Old Testament ay kakaiba sa lahat ng mga bansa. Kaya nga, ang tawag sa kanila ay chosen people and holy nation of God. Ibig sabihin ng holy nation of God, ihiniwalay sila ng Diyos, ihiniwalay sila ni God para sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng yung holy. Pag sinabing magpakabanal ka, ang ibig sabihin nun, i-separate mo sarili mo. At ang sarili mo yan ay para lamang sa Diyos. Magpakabanal ka sa Diyos. Ang ibig sabihin yun, i-separate mo ang sarili mo sa sanlibutan na ito, sa kultura sa sanlibutan ito, at ang buhay mo
ang gawain mo ay para lamang sa Diyos. Amen? So, sabi po, nagbigay si Yahweh ng batas at humiram ng mga hukom sa mga mga propeta upang ituro sa mga mamayan sa Israel na sundin nila ang batas na ito upang makultured sila sa buhay na ninanais ng Diyos sa Old Testament time bilang paghahanda sa pagdating ng ating Savior and Lord Jesus Christ. Kasi nga, si God ang Diyos, si Father God ang Diyos ng Israel. Si Father God ang tinatawag na Lord of Hosts. Siya ang commander-in-chief din ng mga mandirigma. So, kaya ang tawag diyan sa Israel ay chosen nation of God, holy nation of God. Tapos, sa atin namang mga hintil, tayo yung mga hintil, hindi tayo Israelita. Sa atin namang mga hintil na sumasampalataya at nakipag-isa kay Jesus Christ, ay ginagabayan tayo at tinuturuan ng Holy Spirit sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos na pinagkalooban niya ng 5 ministry gifts. Ito po yung apostle, ano po yun? Apostle, prophet, ano pa yung isa? Evangelist, tapos pastor at, ano po yun? Guro. So ito po yan. Ibinigay ito ng Diyos, pinagkalooban ng gift, upang tayo ay turuan, hubugin tayo. Upang turuan tayo na makilala natin ng lubusan ang Panginoong Hesus at ma-adapt natin ang kultura ng Diyos sa Kanyang kaharian. So kung gusto po niyo yung kultura na binabanggit ko, mababasa po ninyo ito, pakilista na lamang po ninyo para hindi tayo gaanong maaba. Mababasa po ninyo sa Matthew chapter 5, verse 21 to 30. Mabasa po ninyo ito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Mabasa po ninyo ang kulturang ito na sinasabi ng Panginoon sa Galatia chapter 22, Galatia chapter 5, verse 22 to 26. Ulitin ko, Galatia chapter 5, verse 20 to 26, and 2 Peter chapter 1, verse 3 to 9. So isulat na lamang po yan ninyo para hindi tayo gaano magtagal, para magkasya po sa ating ipapublish sa social media. So, kultura. Sa pamamagitan din ng kulturang ito ay nakikilala ang tao kung siya ba ay anak ng Diyos or mamamayan sa kaharian ng langit. At kapag nagkaisa na ang lahat ng anak ng Diyos na maging lifestyle, ang culture na ito, tunay ngang nakikilala na natin si Lord Jesus. Ito ang dahilan kung bakit sabi ni Lord na, not everyone who calls me Lord, Lord shall enter to the kingdom of God, but only those who obey the will of my Father in heaven. Kailangan dito yung kultura. So ang tinutukoy ko po rito, ang mga talata po dyan ay Lucas chapter 13, verse 25 to 27, Matthew 7, 21 to 23, Matthew 22, verse 11 to 14. Mabasa po niyo dyan na nakikilala tayo ng Diyos kung nakikita sa atin ang kultura. Hindi tayo tatanungin kung taga saan tayo. Maliwanag po yan. Amen? Next, kapag na-adapt na ng mga anak ng Diyos ang kultura sa kaharian ng langit o kingdom of heaven, kasi nakalagay po sa Matthew chapter 6 verse 10, di ba? Your kingdom come, your will be done on, saan daw? Earth, as it is in heaven. So, kailangan mangyari dito, isabuhay natin dito. Yung kanyang kultura, yung kanyang kagustuhan sa langit, dapat ganun din dito sa lupa. Amen? Kapag naisagawa na ito, pag na-adapt natin ito, tiyak mawawala na ang pagkakabahabahagi. Ayun sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 13, 14, na kaya mayroon mga kung ano-anong mga doktrina
Ang sabi ng Ephesians chapter 4 na yan ay hindi na kayo madadala ng aral na parang alon sa dagat. Hindi na tayo, di na mawala ng pagkakabahabahagi, mawala ng kanilang sikta, denomination, religion. Nakalagay po yan sa Ephesians chapter 4, verse 13 to 14. Pakisulat po yan ninyo. Ephesians chapter 4, verse 13 to 14. Sa ganitong paraan, ay matutupad na ang will ni Father God na siyang number 1 na prayer ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Verse 21 ng John chapter 17. Ulitin ko po yung talata. Chapter 17 verse 21. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin, ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw nga ang nagsugo sa akin. So, si Jesus Christ at si Father God, isa lang din sila. Di ba niyo napapansin? Ang sabi ni Lord sa John chapter 5, hindi ako gumagawa ng sa aking sarili lamang. Hindi rin ako nagsasalita ng saganang akin lang. Kundi, kung anong sinasabi ng Ama, siya lang sinasabi ko. Kung anong instruction ng Ama, siya lang aking ginagawa. So, dapat ganun din tayo. Ibig sabihin, kung ano yung script na ibinigay ng Diyos, ni Father God kay Jesus, yun din ang ginagawa ni Jesus Christ. Tayo din naman, mayroon tayo script. Kaya nga, hindi ako tumatawag nitong kadalasan ng Bible eh. Hindi ko nga alam kung bakit ito nagkausukan ng Bible. Samantalang, pag binasa mo, si Jesus na nagbabasa, sasabihin niya, pag nagbabanggit siya ng scripture, sasabihin niya, nasusulat sa banal na scripture. Si Apostol Pablo, ganun din. So, ang tawag talaga nito ay Holy Scripture. Scripture, derived from the word script. Pansinin ninyo, kahit sa mga pelikula, may kanya-kanyang script po yan. Hindi ko mo bida ka, magsasarili ka na. Hindi mo pwede yan. Hindi ko mo kontrabida ka, basigular yung script ay magsasarili ka. Hindi po. Tutuntunin mo lang kung ano nasa script, kaya nga ipinamimemorize yan. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi rin sa atin ni Lord na i-memorize natin ito. Amen? Di ba? Nasulat ba yon? O sige, tingnan ninyo, Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of your mouth. Meditate. Meditate. Day and night. Sabi niya, meditate day and night. Pag nagsawa ka sana, day and night, night and day naman. Amen? Siya ang dahilan kung bakit ito pinapa-meditate sa atin. Dahil kailangan. Ephesians chapter 4 verse 13 to 14. Ephesians chapter 4 verse 13 to 14. Sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen? So yan ang purpose kung bakit tayo tinuturuan, kung bakit nagsugo si Lord ng apostol, mga propeta, mga ebangelista, mga pastor at guro. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyan dagat na sinisiklot-siklot na mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang na mga tao ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. So, pansinan po yan ninyo ha. Kaya ito ang dahilan kung bakit, kung ano na lang narinig natin na turo, na-adapt, ultimo yung prayer, na-adapt na wala nang kaayusan ng pag-usap sa Diyos. Mayroon doon, mayroon sasabihin yan, let's pray, pikit natin mga mata, yumuko tayo. Samantalang pag binasa naman natin si Jesus pag nagpipray, nakatingala. Sasabihin nyo, yung nagpray na parisiyo sa kayo, yung tax collector. Alam ko po yun. Ang mensahe po doon, yung tax collector, hindi naman po kasi siya anak ng Diyos, tax collector siya, makasalanan siya. Ang maganda pong aral doon, dahil sabi niya, Panginoon, dinggin mo naman ako, mabag ka sa akin na isang makasalanan.
Ay samantala yung eskriba na nagpipray, palibasa maraming aral yon mga eskriba na yan, parisiyo na yan. Panginoon, ako po ay hindi ako tulad ng ganito, itong isa na ito. So, hinuhusga niya yung isang kasama niya nagpipray. Ako po ay nagpapasti ako ng 2 beses sa linggo at nagtatize talaga ako. Grabe. So, andun yung pagmamalaki. Hindi po tayo dapat ganon. So, ang ibig ko pong sabihin, kung magpipray tayo na makipag-uusap ka kay Lord, alalahain po natin na siya ay hari na mga hari na lalapitan mo. Amen? Hindi tayo dapat pabarabarang nagsasalita na, oh Lord, hallelujah, God Lord, oh hallelujah, at saka Panginoon, hallelujah. Di masamang magsabi ka ng hallelujah, kaya lang, ano nang binabanggit mong pangungusap? Kaya nga, dito nung itinuwid natin yung mga kapatiran dito, sabi ko, i-record nila ang kanilang prayer, tapos pakinggan nila mag-isa para malaman nilang nakakatawa pala yung prayer nila, wala pala sa lugar. Amen? Ephesians chapter 4, verse 3 to 6. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag ng Diyos sa inyo. So ito yung itinuturo sa atin bilang mga anak ng Diyos na ang kultura natin ay dapat nakikiisa tayo. Saan? Sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen? Sapagkat ang Diyos at ang Kanyang salita hindi mo maaaring paghiwalayin. Amen? Hindi mo maaaring paghiwalayin ang Diyos at ang Kanyang salita sapagkat napakaliwanag sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and without Him was not anything made that was made. Amen? Amen po ba? So kaya nakikiisa dapat po tayo. Bilang mga anak ng Diyos, ang kultura ng Diyos, isa po sa mga yan ay makiisa tayo, sumunod tayo kung ano tinuturo ng Panginoon sa atin. Sa John chapter 13 verse 35, sa Greek translation, Juan 13:35, Greek translation, by this shall all men know that you are my disciples, if you love one another. If you keep on showing love among yourselves. Malinaw po yan. Amen? So, kultura. Ang una pong ginawa natin, maging si Jesus ay nakiisa kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun ang kultura ng Ama na kailangan mangyari. So, sinunod po ni Lord lahat yun. Ang kultura ay naghahayag ng pinakabuod o diwa ng mga tao. Number 1. Ang kultura ay naghahayag ng pinakabuod o diwa ng mga tao. Mayroon po ako binigay na 2 halimbawa rito na tinuturuan ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo. Ito po ay ang kultura ng Corinthian Church, saka ang kultura po ng Philippian Church and Macedonian Church. Ito pong kultura, so shortcut ko lang po at i-share na lang itong slides. Ang kultura po ng Korinto, kaya tinuturuan ng Apostol Pablo, dahil ang kultura nila ay kuripot, madamot. Pag inaral po ninyo, mga madamot, ayun na rin sa pangangaral ng Apostol Pablo. Magaling po silang magturo. Tanyag po sila sa karunungan. Tanyag po sila. Magagaling po sila talaga. Kaya lang, sabi ng kasulatan, ay sikapin naman ninyo maging tanyag kayo sa pagkakaloob, sa pagtulong, sa pagbibigay. Unlike ng kultura ng Macedonian Church, saka ang Philippian Church, basahin ko muna yung 2 Corinthians chapter 8 verse 7 kultura ng mga kuripot at madadamot na Korinto. Hindi naman tayo taga Korinto, di ba? Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sabi ng Apostol Pablo, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan,
at sa inyong pag-ibig sa amin. Grabe, no? Grabe. Tapos ang susunod, sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Yun ang kahinaan nila. Sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. 2 Corinthians chapter 12 verse 13. Ano ba ang kalamangan ninyo ng ibang iglesia? Wala. Liban sa pangyayaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Sabi ni Apostol Pablo, tingnan natin sa English. 2 Corinthians chapter 12 verse 13. Amplified translation, Greek translation. For in what respect were you put to a disadvantage in comparison with the rest of the churches? Unless it was for the fact that I myself, sabi ng Apostol Pablo, that I myself did not burden you with my financial support. Sabi ng Apostol Pablo sa panghuli, pardon me for doing you this injustice. Ibig sabihin pala, kaya sinabi ni Apostol Pablo na injustice ang ginagawa niya sa mga taga-Korinto, dahil alam naman natin, pagdating sa pagpapalang pinansyal din ang pagdadaluyan ni Lord. Nagsusuporta ka sa pinansyal, pagpapalain ka rin sa pinansyal. Magbigay ka, anong karugtong? Bibigyan ka rin ng Diyos. Ang problema, ayaw magbigay. So, anong blessing sa pinansyal na mayroon? Kaya, ito po ang kultura niya. Samantalang sa Philippian Church at ang Macedonian Church, ang mga tao po sa Philippian Church at sa Macedonian Church ay masaganang nagsusuporta sa mga taong ginagamit ng Diyos, lalo na po sa mga nagtatatag na mga churches tulad ng Apostol Pablo at sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. At sabi nga po sa kasulatan sa Philippians chapter 4 verse 14 to 19, pansinin po niyo ito ha, Philippians chapter 4 verse 14 to 19, gayon man, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagpapasimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Timo yung taga-Pilipian. Ibang klase. Amen? Yan ang magkaibang kultura nila. Yung Corinthian Church, kahit tinuturan ng Apostol Pablo, dahil grabe. Ang sabi po dito sa Philippian chapter 4, verse 14 to 19, ang kadugtong po, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Nakita po yan ninyo? Sabi ng Apostol Pablo, ang kultura nitong pagkakaloob, hindi ito sa gusto kong na, sige, bigyan ninyo ako, tuwan-tuwa ako. Hindi po yun. Ang batas ng Diyos, pag nagbibigay ka kasi, bibigyan ka ng mas marami, di ba? Give, and it shall be given back to you. Ano kasunod? Good measure, shaken together, and running over. Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. So, yun po yung patakaran ng Panginoon. So, sabi po sa Philippians chapter 4, narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin, higit pa sa aking pangailangan, ang tulong ninyo na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masamyong handog sa Diyos, number 1. Mga haing kalugod-lugod sa Diyos, number 2. At kaaya-aya sa Kanya. So, pansinin po yan ha. At sa verse 19, ito na po, at buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ito po yung kadalasan na paborito ng mga anak ng Diyos na ano po yun? But my God
My God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Hindi po basta ganun yun. Ang mayroong karapatan lamang, ayon dito sa mensahe, ayon dito po sa pinag-aaralan natin sa Philippians chapter 4, ang may karapatan lamang na mag-claim ng verse 19, chapter 4 ng Philippians verse 19, my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang may karapatan lamang po, yung nagbibigay din. Amen! Amen! Talagang social distancing, hindi na magkarinigan. Hallelujah! Ulitin ko, ang may karapatan lamang na umangkin ng Philippians chapter 4 verse 19, that my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yung mga sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Bira talaga nag-i-amen dyan. Huh? Hallelujah. Tahimik, ha? Okay. So, punta na po tayo. Kasi para di po tumagal, i-share na lang ito. Pansin po niyo sa Greek translation. For even in Thessalonica, you sent me contribution for my needs. Not only once, but a second time. Not that I seek or am eager for your gift, but I do seek and am eager for the fruit which increases to your credit. The harvest of blessing that is accumulating to your account. Yan po ang Greek translation. Yan ang ibig sabihin doon. May account ka, mayroon nag-accumulate yun. Amen ako doon. Amen. Amen? Kahit sa panahon ng COVID yan, kapag ikaw tapat sa Diyos, tiyak, mayroon kang pagpapala. Kahit sa panahon nitong lockdown, tiyak, mayroon kang pagpapala. Amen? Punta na po tayo sa next. Number 2. Ang kultura ay nagmamanifest sa personal at sa pangmaramihan. An individual Filipino is like all Filipino. Unahin natin Filipino. So dapat kung ano ang lifestyle ni Lord Jesus noong nagkatawang tao siya at namuhay ng mahigit 33 years dito sa lupa, gayon din ang lifestyle ng mga anak ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, pattern yourselves after me. Follow my example as I imitate and follow Christ the Messiah. Tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Amen? Kasi ganun po talaga yun eh. Hindi tayo pwedeng kanya-kanya. Si Jesus ang pinakamodel natin. Philippians chapter 2 verse 5, Your attitude should be the same as of Christ Jesus. Sa NIV po yun. Number 3, ang kultura ay kapansin-pansin at pagkakakilanlan. Medyo mainit. Ulitin ko po yung number 3, ang kultura ay kapansin-pansin at pagkakakilanlan. You cannot hide your culture. Siyempre, di mo talaga matatago yan. Culture cannot be secret. Example, nasasabi nating Arab, sino nakakita ng Arab? Ay si brother, galing ka ng Saudi Arabia, galing ka ng Qatar. Hindi mo maaaring, masasabi nating Arab, ang isang tao, o Chinese siya, o Bombay siya, or Indiano, dahil sa kasuotang nakikita natin at sa mga salitang narinig natin. Tama po ba? Eh tayo nga sa Pilipinas, makakita ka lang na nakamotor at may bandana rito. Ay, Bombay yan. O di yung narinig nagsasalita. Amen?
Di mo pa nga narinig sa salita. Sabi nga nung iba, yung pabango pa lang nila, kilala mo na. Nabombay sila. Pabango nila yun eh. Amen? So yung Arab, ganun din. Salita nila, damit nila, kultura, nakikita mo na kagad, ikaw na mismo nagsasabing iba sila. Sa Japan, sa Japan, matagal akong tumira sa Japan. Ang Pilipino ay kitang-kita mo kahit kahalo ng maraming Japanese dahil sa lifestyle ng paglalakad. Iba ang Pilipino maglakad. Iba yan, kakaiba sa lahat Pilipino. Ibang-iba. Pagano. Ang Hapon, kala mo lagi, sabi nga ng iba, kala mo lagi may sunog. Ang Pilipino, wala eh. 1 minute na lang, ganyan na yung train eh. Ganun pa rin sila maglakad. Talaga naman. Hapon, talaga naman. Parang laging nasusunugan, ika nga. Ang ugali ng Pilipino, lalo sa pagdadrive ng sasakyan, ay kakaiba yan. Kapag nakasakay ka sa sasakyan doon, o nag-drive ka ng sasakyan, nakakita ka ng lusot-lusutan pa gano'n, kung mga overtake, Pilipino yan. Siguro mahabulin mo. Dalawa na kayo nun. Dalawa na kayong walang hiya sa kalsada. Pag titingnan kayo ng Hapon, nasabihin lang Hapon, ano nangyari dito? Kasi ang Hapon, kung ano nauna. Naalala ninyo yung mga palabas nila, mga balita nung araw sa yung tsunami? Naalala ninyo yun? Nabaliktad na yung window machine na may mga pagkain, may soft drink. Wala silang pakialam. Hindi sila kukuha doon. At pag may namibigay ng pagkain, supply ng pagkain, ilalagay yung itlog. Kitang-kita natin yun, di ba? Pag sabi isa-isa lang kukunin nun. Ay, subukan ng Pilipino. Pag wala, hindi ko mo 2, 3, 4. Iba kultura natin. Kaya nga, napakahalaga itong pinag-aaralan na ito. Sa totoo lang, nung gumagawa nung iaaral ko talaga ngayon, iniudugtong ko. Hindi ako mapalagay. Kaya yun ang dahilan kung bakit Engineer Daniel tinix ko. Because, Engineer, gusto mong ikaw magbigay ng mensahe para sa Sunday. Ang totoo nun, sa totoo lang, talaga, parang nahihirapan ako. Dahil yung ginagawa ko, hindi yun ang gusto ng Panginoon. So, dito ko napunta. Next. So, kung ang mga iba't ibang bansa ay malinaw na nakikilala natin kaagad dahil sa kultura nila, ganon din dapat ang mamayan sa kaharian ng langit. Sino dito ang anak ng Diyos? Pasang kamay. Amen. Lahat ng anak ng Diyos, tayo po ay mamamayan sa kaharian ng langit. Saan po makita yan? Philippians chapter 3, verse 20. Our citizenship is in heaven. Tama? Kasi doon tayo. Ang Father natin si God. Si God the Father. Pag binabanggit ang Father, laging nasa heaven niya. Our Father who art in heaven. Laging nasa heaven si Father. So yan, ang pagkamamayan natin ay nasa langit. Tandaan po yan ninyo. 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3, bilang kultura natin, ang sabi po rito, tingnan niyo na, kayo na rin ang aming rekomendasyon nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala namin sa pamamagitan namin. Ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin, ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa puso ng tao. Ang ibig sabihin, dapat nababasa tayo ng Panginoon, hindi yung word na sinishare natin, kundi yung pamumuhay po natin, yung pamumuhay natin, nababasang maliwanag ang Word of God. Hindi yung dadala ka nito, timo ito. Hindi ganon. Isabihin, yung naglalakad ka, nakakasama ka nila, nagsasalita ka, kakwentuhan ka nila, maliwanag na itong taong ito ay salita ng Diyos. Alam mo ba ninyo ang ibig sabihin nun? And the Word became flesh. Ano ibig sabihin nun? Ang salita ay naging flesh, naging tao.
Di ba ang salita ay Diyos? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. John chapter 1 verse 14. So gayon din dapat tayo. Yung Word, kung si Jesus na dati salita ng Diyos, naging tao, dapat ganun din tayo. Yung Word of God na ito, yung Word of God na ito, ay dapat makita din sa buhay natin bilang anak ng Diyos. Tao. Amen? Hindi palakihan ng Biblia. Hindi palakihan ng daladalang Biblia. Amen? Hallelujah! Number 4, ang kultura ay napag-aaralan at pagkatapos ay humuhubog. First, you will learn the culture and then it creates you. Example, when you born a Filipino, kung pinanganak kang Pilipino, huhubugin ka sa kultura ng Pilipinas hanggang sa paglaki mo. Tama? Amen? Kinakalakihan mo na yung kultura ng Pilipinas. Kapansin-pansin sa bansa lang natin, kapansin-pansin talaga ito, sa bansa lamang natin, ang napakaraming matampuhin. Kasi nagpunta ako sa ibang bansa, tagal ko tumira sa Saudi, 10 taon. Ang tagal ko tumira din sa Japan. Punta ako ng Dubai. Lalo kong pinuntahan, hindi lang ako napupunta kung dito may tira. Walang ganun doon eh. Dito lang talaga sa atin. Maraming matampuhin, maraming mainggitin. Sa Pilipinas yan. Maraming na-insecure kapag may umuunlad. Salip na magdiwang, magpasalamat kay Lord kapag may umuunlad. Hindi, naiinggit sila. Lalo na kung may ibang natutulungan. Ay naku, may naghihinakit sa'yo na may tinutulungan kang iba. At ito pang matindi, bunggang magsilos. Pilipino yun. Bunggang magsilos, mahinanakitin, mapagtanim ng sama ng loob. At ito pa, sa Pilipinas lang ito, networker ng chismis. Kultura yun ng Pilipinas. Wala akong gaano nakikita niyan sa ibang bansa. Dito, grabe. Maari nga lang, nagkikwentuhan dyan sa kabilang kwarto, butasin mo na yung dingding para marinig mo ka na pinagkikwentuhan na. Mayroon pa, napakahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Pero sa atin ng mga anak ng Diyos, wala na yan. Amen? 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 Amen naman dyan. Wala na yan. Wala na. Amen? Wala na. Wala na. Sige, wala na sa akin yan. Sabihin natin, wala na sa akin yan. Talagang manghihina. Nagkumain na ba kayo? Hallelujah. 2 Thessalonians chapter 3 verse 11. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang manghimasok sa buhay ng may buhay. 1 Thessalonians chapter 3 verse 11. Mayroon pang isang talata. Huwag nating paramin, kahit dalawa lang. 1 Peter chapter 4 verse 15. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin o mapanghimasok sa di niya dapat panghimasukan. 1 Peter chapter 4 verse 15. Kultura ng Pilipino. Ito pa, nasa kultura din natin ng mga Pilipino ang nagkakasakit ng amnesia pag, alam niyo, babanggitin ko siguro, pag nangungutang. Nasa kultura ng Pilipino yan. Minsan nga, lumilipas ng daan yun eh. Nakakalimutan niya yung daan. Kultura ng Pilipinas yan. Nagkakasakit ng amnesia. Kultura din ng Pinoy ang crab mentality. Kultura din ng Pinoy yung, ang ginawa ko dito, stylish. Kasi, sa atin lang naman kasi yung masyadong maarte sa pagdadamit eh. Subukan mo. Kasi sa ibang bansa, nakita ko, nung unang ako doon, nagulat ako sa Japan na lang, naka-Amerikana siya.
Tapos, nakapantalon, naka-rubber shoes. Nakapayong, nagbabike. Sa atin mo gawin kaya yon? Sige nga Sir Francis. Amerikana ka, kapantalon ka, naka-rubber shoes, nagbabike. Tapos nakapayong ka pa. Wala yan. Sa atin, grabe. Pupunta ka lang sa palengke, plansay mo pa yung t-shirt mo. Palengke lang yon, paplansay mo yung t-shirt mo, sigurado yon. Subalit ang nakakatuwa naman sa kulturang Pinoy ay ito. Kahit wala ka ng mga gamit sa bahay o sa kusina, ay hindi mo gagalawin ang mga magandang gamit kasi nakalaan lang anya yan sa bisita. Diba? Kahit basag-basag na, bungi-bungi na yung gamit mo dyan, baso mo, huwag gagalawin nyo na sa cabinet, sa lalagayan, kasi para sa bisita yan. At ito pa ang kakaiba sa atin ng mga Pinoy. Kahit gaano pa kahirap ang pamilya, kapag may dumating na bisita, ay nako, mangungutang yan para may mapakain sa bisita. Tama o tama? Tama! Ganun na ganun tayo. So, kaya, kultura. Number 5, ang kultura ay produkto ng batas. Tandaan po yan ninyo. Kaya nga, ang kultura sa mga bansa, halimbawa, ang kultura sa Saudi Arabia, bakit ganon? Kasi yung unang namuno, yung founder ng Brother, di ba galing ka ng Saudi? Ang founder, si King Saud. So, bilang founder, bilang pinuno ng isang bansa, gumagawa siya ng batas. At yung batas na yon ay ipinapairal sa mga mamamayan. Habang ipinapasunod yun sa mamamayan, nagiging kultura siya ng isang bansa o isang kaharian. Kaya nga, produkto ng batas ang kultura. Kung sino yung namuno sa mga unang panahon at nagbigay ng batas at ipinairal yung batas na yon, nasundin ng mga tao, yung mga tao, nagiging lifestyle nila yon at yun ang naging kultura nila. Kaya nga, dapat din na ang ipinapairal na batas ng Panginoon sa atin ay sundin natin, i-adapt natin, at maging lifestyle natin. Amen? Amen? Kaya nga ang unang binigay ng Diyos sa atin, that's why ang first na binigay ni God sa atin ay law. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success." Bakit? Dahil ina-adapt mo, sinusunod mo yung batas ng Diyos, nagiging kultura mo, doon kapag papalain ng Diyos. Kasi yun ang gusto niya. Yun ang paraan niya. Amen? James o Santiago, chapter 1 verse 25. James chapter 1 verse 25. Pakilista niyo yan. "But if you look closely into the perfect law that set people free, and keep on paying attention to it, and do not simply listen and then forget it, but put into practice, you will be blessed by God in what you do." Tama po, nakita ninyo? Hindi lang dapat pinapakinggan, kundi dapat ito'y isinasagawa. Amen? Hallelujah! So, ganun din, mag-iingat kung ikaw ay pinuno ng bansa, mag-iingat ka ng paggagawa ng batas. So, mayroon na po rito. Alam po ba ninyo kung bakit napakarami na ngayon mga bata na napariwara? Dahil po dun sa batas na ginawa nila. Alam po ba ninyo kung bakit yung mga dumami yung mga bakla at mga tumboy sa atin? Nakipag-aaraman sila dahil mayroon po silang sinasabing equal right.
protection of the laws. Nakalagay po yan, Bill of Rights yan, Article 111, Section 1. So, kaya po yan. Kaya ingat sa paggawa ng batas. Pansinin natin, maging si Haring, yung nagpapugot kay John the Baptist, Herodes. Nabasa na niyo yun? Tinanong siya nung anak ni Herodias kung ano ang dapat na sabihin na ihingiin dun sa hari. Nung nasiyan yung hari na sumayaw yung anak ni Herodias, ang sabi ng hari, ibibigay ko kahit kalahati ng kayamanan ko. Sabalit sabi ng nanay, huwag yun ang hingin mo. Ano po hingin ko? Hingin mo lang yung ulo ni John the Baptist, nilagay sa plato. So umayaw man si Herodes, wala magagawa. Nasabi na niya eh. Nabasa na niya yan? Kaya ingat din sa paggagawa ng batas. Dahil sa batas nagsisimula yan. Okay. Number 6. Malapit na tayo. Lahat ng bansa o kaharian ay nagpapakita ng kaibahan sa pamamagitan ng kanilang kultura. Ito po. Experience ko ito. Sa loob ng 10 taon na pagtrabaho ko, pag-mission ko sa Saudi Arabia, napakalinaw po sa akin ang nakita kong kakaibang kultura ng mga mamayan ng Saudi. So pati kami, ginagaya na rin namin na ano yun. Pero mo ubod ng init, ang titimplahin kung tayo rito, ang iinumin natin ay malamig na tubig. Titimplahan ka siguro ng malamig na gatas, pero doon iba. Iba doon. Brother Ariel, anong titimplahin nila? Mainit na tsaa. Ilang bis ang araw? 3 to 5 times a day. Mainit na tsaa. Napakainit na nga, inom ka pa na mainit. Bakit? Yun ang kultura nila. Ibang-iba. Ibang-iba. Sa maraming taon ko sa pag-mission din sa Japan, ang namasdan ko rin kakaibang kultura. Ang disiplina ng mga Hapon, ibang klase. Sobrang disiplina nila. Kahit, sipin mo, kalsada, magkukross ka sa kalsada, may traffic light o stop light. Wala naman tao, walang sasakyan. Pag nakapula yan, maghihintay ka, nakatayo ka lang. Sinusunod talaga nila kung anong bata. Pag Pilipino yan. Kaya pag mayroong tumakbo, ay Pilipino yun o ibang lahi yun. Sila kasi, pag nakapula yan, kahit walang sasakyan, walang dumadaan, hihintayin nila yung mag-go. Kakaiba sila. Ibang klase. Sa atin, kultura natin sa trapiko, sa pagtatawid, naglagay na nga, bawal tumawid dito, namamatay ng tumawid. Tawid pa rin sila. Anong sunod na nakita ko dyan dati sa C5? Bawal tumawid, may namatay na dito. May tumatawid pa rin. Kulang na lang sabihin, bawal tumawid, papatayin ka. Ay grabe, antindi no? So, kultura talaga, napakahalaga na ma-develop sa tao. Napakalaking kultura. So, bilang mga mamayan sa kaharian ng langit, bilang mga anak ng Diyos, dapat makita magmanifest sa buhay po natin ang kultura. Upang makita na matagasan libutan, nakakaiba tayo. Doon lang naman yun eh. Sa labas, pag kakasama-sama na yung mga barkada, mga kasamahan mo, doon na naman yung malalaman kung ikaw ay nahubog sa kultura ng Diyos. Sino ba ang mag-i-influensya? Ikaw o ikaw na influensyahan? Kaya nga, napakalaga ng kultura. Pag mahina ka, ikaw ma-influensyahan. Tingnan po natin at ikumpara na natin ang pagkakaiba ng kultura ng mga mamayan sa Kingdom of Darkness o sa kaharian ni Satanas at ang kultura ng mamayan sa Kingdom of Light o sa kaharian ng Diyos. Mabasa po ninyo ito, ang kultura ng mga mamayan sa Kingdom of Darkness ay nasa Galatians chapter 5 mula verse 19. Babasahin ko po sa inyo na mabilis. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan,
pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng kayo mga bagay. Bakit di tatanggapin? Kasi yung kultura mo iba eh. Ang pinapractice mong kultura eh, ito, binanggit dito. So, natural, kahit sabihin mong Kristiyano ka, ay hindi maniniwalang Kristiyano ka. Andyan ang kultura. Tingnan natin yung kultura ng mga anak ng Diyos. Galatians chapter 5, verse 20 to 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu, so wala kasi nitong nakaka-discern na ito po ay kultura. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sabi nga nung iba, ang mga bunga ng Espiritu, hindi po mga bunga ng Espiritu. Sabi nung iba, ang siyam na bunga ng Espiritu, hindi po siyam. Dahil ang bunga, ilan lang? Isa lang ang bunga. Nakalagay po sa Galatians chapter 5, verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yun lang. The fruit of the Holy Spirit is love. So, anong manifestation ng love? Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. So, ibig sabihin, walang law na maaaring kontrahin mo o na nababiolate mo pag ganito po ang iyong kultura. Sigurado ka, nasa kaharian ka nga ng Diyos. Amen? Amen po? Basahin ko po sa Amplified dyan. Now, the doings, the practice of the worldly flesh are clear, obvious. They are immorality, impurity, idolatry, sorcery, enmity, strifes, jealousy, anger, ill-tempered, selfishness, division. So, marami po. Heresies. Ang dami. Drunkenness, carousing. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. Kahit anong gawin mo, pag ganun ang practice mo, kung anong ganun ang kultura mo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. But the fruit of the Spirit, of the Holy Spirit, the work which His presence within accomplishes is love. Joy, gladness, peace, patience, and even temper. Forbearance, kindness, goodness, gentleness, meekness, or humility, self-control. Against such things, there is no law that can bring at charge. So, napakalinaw po yan. Walang kang maging kasalanan sa Diyos pag ito ang kultura mo. So, para sa paglilinaw, nadagdag dyan, basahin din ninyo ang 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, para madagdagan po ang pag-aaral ninyo. At sa conclusion natin, dapat nating malaman, ang kultura sa kaharian ng langit ay dapat i-adapt at maging lifestyle ng mga anak ng Diyos. Upang mahubog tayo hanggang sa maging mistulang kalarawan at wangis ng kanyang katwiran at kabanalan ni Jesus Christ. So mayroon kasi tayong model, mayroon tayong sinusundan, mayroon tayong modelo na dapat nating tularan ayon sa Ephesians chapter 4 verse 13. Ephesians chapter 2 o Ephesians chapter, lampasan natin yun. Ephesians chapter 4 verse 22-24, ito po ang napakaganda. Iwan na ninyo ang dating pagkatao, mamuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at
kabanalan. Ito po talaga ang ginagawa. Lahat naman po talaga is restoration. Pag sabi, hubarin, bumalik na sa dating pagkatao, ibig sabihin, yung creation kasi sa atin ni God, naalala niyo yung Genesis chapter 1, verse 26? God created man in His own image, after His own likeness. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Kaya lang nakurap po tayo dahil sa kasalanan ni Adan. So, kaya ngayon, pinababalik na tayo. Bilang pagbabalik, dapat makita sa atin ang nilikhang kalarawan ng Diyos. So, sa pagtatapos natin, tandaan po natin, ang masidhing pinakananais ng Diyos Ama ay makita niya sa buhay at pamumuhay natin ang Kanyang sarili. Kasi nilikha po tayo na kawangis ng Diyos, kaya ang masidhing pinakananais ng Diyos Ama ay makita niya sa atin, sa buhay natin o sa pamumuhay natin bilang mga anak niya ay ang Kanyang sarili. Amen. Tayo po ay tumayo. Amang Diyos na banal, maraming salamat po sa aming pag-aaral na ito. Marapatin mo po ng bawat anak mo na makikinig nito sa social media at maging kami lahat na narito ay maunawaan po namin at ma-adapt po namin ang kulturang sinasabi mo sa iyong kaharian. Upang kami ay lubusan mong makilala na hindi lamang po kami magaling sa mga gift na ibinigay mo, hindi lang sa mga kaloob mo kami magaling, kundi ma-adapt po namin ang kalooban mo, Ama, na kung saan ang kalooban mo, Ama, ay ang Panginoong Hesus, gayahin po namin ang Kanyang katangian, na ang kanyang kultura na ipinakita dito sa lupa nung siya ay namumuhay dito. Hindi yung katangian ng pagka-Diyos ang gagayahin namin, kundi yung kanyang pamumuhay, yung kanyang kabanalan, at yung kanyang pagsunod sa iyo. Yun po ang dapat mangyari po sa amin. At tulungan mo po kami na ang lahat po na aming narinig ay maunti-unti namin itong maisabuhay, ma-practice namin ito, at maipangaral din po namin sa marami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for watching. God bless.